Yo minasan, konnichiwa. Yan, ngayong araw pupunta tayo sa Nagoya para tumingin ng mga murang iPhones. At syempre, mag-iikot-ikot rin tayo sa buong Osu Shopping District sa Nagoya City. Kaya tara, sakay na tayo ng Densha. Today is December 16, Saturday, kaya tingnan nyo naman, napakadami ng tao. Yan, andito na tayo sa Kanayama Station. So yan, mula naman dito sa Kanayama ay sasakay kami ng Chikatetsu or ng subway papuntang Kamimaezu. At from Kamimaezu Station, lalakadin lang namin hanggang Osu Shopping District. At yan, makikita nyo yung ruta ng subway na sasakyan namin. At yung mga signboard sa mga train stations dito sa Japan, hindi lang siya sa Japanese or kanji nakasulat. Karaniwan, meron din silang English translation. Kaya kahit na hindi ka marunong bumasa ng Japanese, tulad naming mga Pilipino at yung iba pang mga foreigner dito sa Japan, hindi talaga masyadong mahirap magbiyahe sa mga public transportation dito sa Japan. Tara, sakay na tayo ng subway or ng Chikatetsu papuntang Kamimaezu Station. Yang sign na yan, makikita mo yan kadalasan sa mga pintuan ng tren. Ibig sabihin lang yan, ilayo mo yung kamay mo tuwing magbubukas at magsasara yung pintuan ng tren para maiwasan syempre na maipit yung kamay mo. At yun, syempre andito na tayo sa Kamimaezu Station. At maglalakad na lang kami siguro mga 5 minutes hanggang Osu Shopping District. Andito na tayo sa Osu Shopping District sa Nagoya City. At pagpasok mo pa lang, napakadami mo na agad makikita. Pero dumiretso na muna tayo agad sa ating pinaka-goal. Ayan, ang pangalan ng store, Iosis Nagoya Osu Shop. So ayan, ang karamihan ng mga binibenta rito ay mga recycled or mga second-hand na electronic gadgets. At bubungad sa'yo kaagad yung mga laptops at saka yung mga tablets. At patikim pa lang yan kasi andun sa loob lahat yung mga magagandang units, yung mga iPhones, at saka yung mga iPads at kung ano-ano pa. At tara, puntahan na natin. At yan, makikita nyo, napakadami talaga ng mga second-hand na iPhones na makikita nyo at pagpipilian nyo dito sa shop na to. Dito ko rin binili tong iPhone na ginagamit ko sa pag-video. Halos lahat talaga ng model ng iPhones nandito. Ang tatanungin na lang yung budget mo. Kanina nakakita na agad ako ng iPhone 15 series, nakakalabas pa lang ngayong taong to, 2023. Dito sa part na to puro iPhone SE or Special Edition yung mga naka-display. At sa bandang ibaba yung mga older models ng iPhone like iPhone 10 series. At syempre hindi rin mawawala yung mga budget friendly na iPhone accessories. Hindi lang iPhones ang meron dito. Meron din syempre yung mga Android phones. Lahat halos ng model ng Android phones meron dito like Samsung, Sony, Oppo, Xiaomi, Google phones at napakarami pang iba. Andyan din yung mga pocket Wi-Fis.
and Android tablets. Syempre, meron ding AirPods. At mga second hand na Apple Watch. And dun sa bandang ilalim, meron pang mga ibang brand na mga smartwatch. Kaso hindi ko na masyadong nakuhanan ng video. At yan, dito naman tayo sa mga iMacs at iPads. At napakadami ng iPad, no? Puro mga recycled iPads. Halos lahat ng year at saka generation ay meron sila. At katabi lang yan, yung mga MacBooks. Kung ikaw ay Apple fanboy at talaga naghahanap ka ng mga Apple products na budget friendly, eh, talagang mag-e-enjoy ka na tumingin-tingin dito sa shop na to. Meron din silang mga Windows laptops at mga murang mga computer accessories tulad ng keyboards, mousepad, at mga Bluetooth speakers. Lipat naman tayo sa ibang shop kasi meron pang ibang mga shop dito. Puntahan na rin natin para sulit na rin yung gala natin. At ito na nga, sa katabing-katabi lang nung EOSys, meron din isang maliit na shop. Makikita nyo, napakadami ng iPhone cases na naka-sale at naka-display sa labas ng shop nila. So, ang prices ng mga yan ay around 100 to 500 yen lang. Kaya napakamura niyan compared dun sa mga cases na mabibili mo sa mga stores. Katulad nung EOSys, meron din silang mga second hand na iPhones. Pero dahil medyo maliit nga lang yung shop, limited lang yung mga units at mga models na meron sila. At yung prices ng mga units, hindi rin naman masyadong nagkakalayo. Meron ding mangilan-ngilan na mga MacBook at laptops at syempre yung mga Android phones. Yung kasamahan ko may nakitang murang Samsung Galaxy Z Flip 3. Kaya tinanong namin dun sa crew kung anong issue. Pinakita naman niya sa amin yung unit. Wala naman sanang problema dun sa appearance. Ang problema lang ay galing sa China yung unit. Kaya nagdalawang isip na rin kami kaagad. At ang next is GeoShop. At yun, tulad nung dalawang shop na nauna kanina, ganun din yung makikita natin dito. Mga second hand na iPhones, Android phones at mga laptop. Ang pinagkaiba nga lang niya, yung mga unit dito is medyo pricey. Kasi makikita mo naman sa appearance nila at kung ano yung rank ng mga units. Mas magaganda at mas makikinis yung mga unit dito compared dun sa dalawang naunang shop. Pero hindi naman ganun kalaki yung difference. Kaya kung budget wise, mas preferred ko pa rin yung dalawang naunang shop. Pero kung ikaw naman ay may budget at mas gusto mo na mas maganda yung unit na makukuha mo, siguro mas magugustuhan mo dito sa GeoShop. O yung next na store na pupuntahan natin, kung hindi ako nagkakamali, nag-trending na to sa TikTok. Dito yung Daiichi Amiyoko Building. Andito yung mga 1,000 yen na mobile phones na nakita ko na dati sa TikTok. Pero syempre, pagdating sa quality ng units, wala ka na dapat i-expect kasi napakamura na niyan sa 1,000 yen. At yung quality at appearance niya pang backup phone na lang talaga. Yan yung mga electronic shops na meron dito sa Osu Shopping District. At kung meron pang ibang shop dito, hindi ko pa sure. Itatry ko po ulit maglibot-libot, maghanap-hanap kung meron pang ibang mga shop. At syempre, isi-share ko na lang din ulit sa inyo sa susunod na balik ko dito sa Osu Shopping District. Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin ngayong araw. At magkita-kita na lang tayo ulit sa aking next video. Hontou ni arigatou gozaimashita, minasan.
お疲れ様でした。